our beloved Boss Mike Cervera. Sara Duterte! Matibay ang ebidensya labang kay Sara Duterte. Yari ka na, Sara. Eto na, pasok! Constitutional law expert na matibay ang mga ebidensya na hawak ng National Bureau of Investigation para irekomenda sa Department of Justice na sampahan ng reklamong inciting to sedition at grave threat si Vice President Sara Duterte. Diyos ko po! Mga kababayan, kita nyo naman malakas na malakas ang ebidensya. Kaya yung mga naghahangad pa na ang vice presidente ay gawin yung presidente sa susunod, o kaya, naghahangad pa kayo na maagaw yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, abay ibaon nyo na yan sa limot. Pwede naman kasing ganon. Ibaon nyo na sa limot yan. Yang inyong pangarap na maagaw pa ang pwesto ni Pangulong Bongbong. Wala nang pagkakataon. Hindi umubra lahat ng mga propaganda ninyo. Kapagkat si Pangulong Bongbong, abay binigay ni bro para pamunuan itong bansang naghingalo. Naghingalo nung panahon ni Digunyo. Nangutang ng sandamakmak halos buong utang ng lahat ng pinagdaanan niya. Na mga pangulo mula pa nung panahon ni Emilio Aguinaldo. Nilagpasan niya lahat yun, dinoble. Lagpas pa! Tapos gusto nyo maging pangulo si Sara na may issue ng pandarambong pangungurakot at pagbabanta? Teka muna, nasa katinoan pa ba kayo? Lintik na! Nasa katinoan pa ba itong mga DDS na to? Na kinakampihan at pinagtatanggol ng idol namin ni Kicks TV. Walang iba kundi si Marcoleta na idol naming dalawa. Diba? Shoutout po sa 2,600 na nanonood. Shoutout po sa inyong lahat. Diba? O ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo. Kayo po ba? Kung papipiliin lang dito lang, magse-survey tayo. Hoy, Sara, makinig ka. Survey tong gagawin ko. Kung kayo papipiliin magiging vice-presidente, si Sara o ako? Eto, Sara, makinig ka, panoorin mo. Kahit ako lang yung kalaban mo, hindi ka naman nanalo. Kahit anong posisyon sa gobyerno, hindi ka naman nanalo, Sara. Kahit sino kalaban mo. Baka nga mas iboto pa si Rastaman kaysa sa iyo. Di ba mga kababayan? Mga kababayan, botohan na. Sino ang iboboto nyo? Ako o si Sara? Maging magpakatotoo kayo. Magpakatotoo kayo mga kababayan Kung si Sara, press 2. Kung press 1 naman, akin yung boto. Wait lang. May nanalo na landslide ang boto, Sara. Sana napapanood mo to. Sara, sana napapanood mo to. Kahit ako kalaban mo, wala akong makinarya, wala akong ninakaw, pero sigurado mananalo ko sa'yo. Kahit yung babayaran mo, sigurado ako iboboto. Mga kababayan, hindi mananalo sa akin si Sara. Kakain ng alikabok yan kapag ako naging kandidato at kalaban niya. Ito ba, mga kababayan ko? Yun ho ang mahalaga. Yung tao na walang record ng pangungulimbat sa kaban ng bayan. Yung tao na katulad ko, mapagmahal sa kapwa Pilipino. Yung tao na tumutulong kahit hindi nyo makita, gumagawa ng pansariling kaparaanan. Yung tao na mahal, yung mga nakakatanda na tulad kong senior citizen. Yung mga kabataan na gusto kong mamulat sa tama na landas ang kanilang tahakin at mamulat sa totoo at dapat ay naayon sa ating mga kaugaliang Pilipino. Hindi ho yung pagmamura, hindi ho yung kung ano-anong mga ginagawa. Kailangan ho matutong matakot sa Diyos, magmahal sa magulang at magmahal sa kapwa. Hindi ho tulad nila mga kababayan, ang tinuturo ho sa atin, laging galit. Galit at pagbabanta. Naku mga kababayan, wala ho akong binabasa rito pero kung talumpatian lang ang labanan,
Kakain ng alikabok sa akin yan. Diba? Kakain ng alikabok sa akin si Sara. Bakit to? Galing sa puso ko yan eh. Si Sara, galing sa listahan. Sinulat na ng iba, hindi pa mabasa. Tagalog na lang, hindi pa mamemorya. Di mahina ulo niyan. Tapos gusto nyo maging presidente. Sa ilok-lok nyo sa presidente si Sara, ako na lang. Eto na, balikan natin yun. No? Bakit? Ano nga? Atraso? To sedition at grave threat si Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ang ginawang pagbabanta ni Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. Ayon sa constitutional law expert. Kita nyo mga kababayan, yan po ba ang inyong gagawing halimbawa natularan ng ating mga kabataan, natularan ng mga Pilipino? Kita nyo, mapagbanta, mapagmura. Hindi ho ako ganon. Nagmumura ako pero joke ko lang yun. Pero ito mga kababayan, talagang lumalabas na litid nito. Sa sobrang galit ni Sara, lahat dinamay niya. Di mo ba? Tuloy. Na si Attorney Domingo Cayosa, pati naman ng NBI na mas mahigpit ngayon ang DOJ sa pagsasampa ng mga kaso. At sa tingin ni Cayosa, sapat na ang video na hawak ng NBI bilang ebidensya ng sabihin ng Vice Presidente na may kinausap na siya na patayin ang Pangulo, First Lady at House Speaker sakaling may masamang mangyari sa kanya. At kita nyo mga kababayan, sapat na ho ang video na ebidensya para kay Sara. At mga kababayan, sabi nga ni Kicks TV, no joke yung sabi niya. Pero ako, nung sinabi kong mukhang burat si Digunyo, joke ko lang yun huwag niyong seryosohin. Pag sineryoso nyo, kayo nang bahala. Dahil pagtatawanan kayo ng madla. Alam mo talagang burat, diba? Diba? Talaga purat! Eto mga kababayan maliwanag pa sa ulo ni Bato na yung video lang, sabi ng eksperto, mga kababayan, sapat ng ebidensya at malakas na ebidensya para itong si Sara managot siya. Speaking of managot, dapat hindi lang siya. Dapat mga kababayan, silang lahat, di ba? Di naman pwedeng si Sara lang. Isama nyo na rin yung mga vlogger nilang kamukha ni Digong. Kamukha ni Digong? Hindi naman. Hindi, kamukha niya. Tignan nyo na lang kapag pinagtabi-tabi sila. Yung mga vlogger ni Digong at si Digong, pag pinagtabi-tabi nyo, kita nyo parang nakakita na kayo ng samot-saring burak. Totoo ba mga kababayan? Pagtabi-tabihin nyo sila, yung mga vlogger nila. Si Banat Bay at yung dalawang amuyong niya at isa pa. Tapos si Digong igitna nyo pa. Sama nyo na si, sino? Sama nyo si Bato. Kita nyo, ay grabe. Para na kayo nakakita ng iba't ibang klaseng ratbo. Tama ba ko? Hoy, joke ko lang yun. Joke ko lang. Gusto nyo to, di ba? Ganitong labanan ang gusto nyo, di ba? At isa ko masaya habang nagbabalita. Kayo, grabe, no? Para na kayong aatakihin, masugod na kayo sa ospital, Diba? Pagka ako nagsasalita, tuwan-tuwa ako Pero mga kababayan sila, pagka nagsalita, abay, para bang, parang aatakihin na. Pero tayo mga kababayan, masaya tayo. Masaya tayo. Kaya nga, happy Valentine's sa inyo.
Talay! mapatay siya. Ito mukha namang hindi joke-joke kasi siya mismo sabi, Hindi joke yun. Hindi nga, sabi niya, no joke nga. Paano magiging joke yan? No joke yan, no joke. Totoo yan. hindi ito joke-joke. Pangalawa, titignan din nila na yan ba ay may kakayanan na gagawin. Kung may kakayanan ka at may motibasyon, sabi niya, pag may nangyari sa akin, ganito ang gagawin ko, o kaya may kakayanan ka na kaya mong patupad yan. Ito yung mga maaring circumstantial evidence na Nako, yan na nga yun. Circumstantial evidence. Tanungin nyo pa kay Attorney Claire Castro. Ay, nako, sigurado. Sorry naman ho, mga kababayan. Sorry naman. Ganito lang ho yung pagbablog ko, pero yung mga sinasabi ko, huwag naman kayong balat sibuyas. Joke ko lang yon. Baka mamaya makarating kay Banat Bay na mukha siyang burat. Ala na kayo kung totoo. Pero joke ko lang yun, ha. Banat Bay, joke lang, ha. Huwag ka masyado sensitibo. Hindi bagay. Hindi bagay. Oo. Argo! Oo, papagawang kita on naman, ha. On. Off to, di ba, Argo? Pero para sa'yo, dahil mahal kita, papagawang kita on. Ito na. to-bolster dun sa publicly nakita na natin. Ang tinig ng Ayan na, mga kababayan, maliwanag na. Ha? Nasigurado ng lahat ng ebidensya. Kulang na lang, mga kababayan, hatulan siya. Pero sa taong bayan, nahatulan na siya. Alam nyo naman, ang mga Pilipino, judgmental. Our beloved Boss Mike Severa.